Oh, kumusta kayo? Alam nyo ba, doon sa bundok Sinai, hindi lang pala 10 utos ang ibinigay ng Diyos. Binigyan niya si Moises ng isang kumpletong plano, isang blueprint para sa isa sa mga pinakamisteryosong estruktura sa buong Biblia. Ngayon, sama-sama nating bubuksan at susuriin ang blueprint na to kasi maniwala kayo sa hindi, dito nakalatag ang buong plano ng Diyos para sa kaligtasan nating lahat. So, yun nga yung malaking tanong, di ba? Bukod doon sa mga utos na isinulat sa bato, ano pa itong napakahalagang bagay na ipinagkatiwala ng Diyos kay Moises dun sa tuktok ng bundok? At ang sagot? Isang blueprint. At hindi ito basta blueprint lang para sa isang simpleng gusali ha. Ito ay isang blueprint para sa kaligtasan. Ito ang santuario. Isang napakalinaw, parang 3D model na galing mismo sa Diyos para ituro sa atin kung paano niya sosolusyonan ang problema ng kasalanan. Okay, so simulan natin dito sa unang bahagi, ang problema at ang blueprint. Kasi para maintindihan natin yung solusyon, kailangan muna nating makita kung paano ipinakita ng santuario ang plano ng Diyos bilang sagot doon sa pagkakahiwalay natin sa Kanya dahil sa kasalanan. At ito, napaka-importante nito. Pakinggan nyo, yung istrukturang pinatayo kay Moises ay hindi galing sa imahinasyon niya. Sabi sa Biblia, isa itong kopya at anino ng tunay at orihinal na santuario na nasa langit. In other words, parang isang scale model dito sa lupa, isang teaching tool na Diyos mismo ang nagdisenyo para ipakita sa atin yung mga totoong nangyayari sa langit. Ang galing, no? Ngayon, ready na ba kayo? Tara't mag-tour tayo. Dadalhin ko kayo sa isang virtual tour sa loob mismo ng santuario para tuklasin natin yung mga sagradong simbolo nito. Kasi bawat isang gamit, bawat isang muebles doon may sobrang lalim na kahulugan na lahat yan nakaturo sa isang persona. Okay, so pagpasok pa lang natin sa may gate sa patio, dalawang bagay agad ang bubungad sa atin. Una, yung altar ng handog na sinusunog. Dito dinadala at sinusunog yung hayop na alay, na diretsyong sumisimbolo sa sakripisyo ni Jesus doon sa krus. At pangalawa, nandyan yung hugasan o laver. Dito naglilinis yung mga pare. At ito naman, malinaw na larawan ng paglilinis mula sa kasalanan, yung tinatawag nating bagong pagsilang na nakukuha natin dahil sa kapatawaran. Sige, pasok tayo sa unang kwarto, yung tinatawag na dakong banal. Dito, 3 bagay ang makikita natin. Una, yung hapag ng tinapay. Ito yung kumakatawan kay Jesus, ang tinapay ng buhay na nagpapalakas sa atin araw-araw. Tapos, andyan din yung kandilero, may 7 ilaw, simbolo ni Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. At syempre, yung altar ng insenso, kung saan yung amoy ng sinunog na insenso ay sumisimbolo sa ating mga panalangin na umaakyat sa presensya ng Diyos. At sa likod ng isang makapal na kurtina, nandoon ang pinakasagradong lugar sa lahat, ang kabanal-banal na dako. Iisa lang ang gamit sa loob, ang kaban ng tipan. Ito po yung simbolo ng mismong trono ng Diyos. At anong nasa loob? Yung 10 utos, ang kanyang batas. At sa ibabaw nito, yung takip na tinatawag na luklukan ng awa, kung saan nagpapakita ang presensya ng Diyos. Pinapakita nito na yung awa ng Diyos laging nakapatong sa kanyang batas para sa mga taong nagsisisi. Okay, so tapos na tayo sa mga gamit. Ngayon naman, pag-usapan natin yung action, yung mga nangyayari sa loob ng santuario. At dito, may dalawang napakahalagang role tayong kailangang intindihin, ang kordero at ang pare. Dito na natin makikita kung paano ba talaga gumagana yung sistema ng sakripisyo. Teka, bakit ba kailangan may sakripisyo? Bakit may dugo? Kasi, sabi sa Ebreo, kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Medyo graphic, pero ito yung malinaw na aral. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Period. Yung sakripisyo ng isang inosenteng hayop, yun yung paalala sa mga tao kung gaano kabigat ang resulta ng kanilang pagkakamali. At ganito yung proseso araw-araw. Isipin nyo ha, yung taong nagkasala, magdadala siya ng hayop, tapos ipapatong niya yung kamay niya sa ulo ng hayop at doon niya ipapahayag yung kasalanan niya, parang simbolikong paglilipat ng kasalanan. At pagkatapos, siya mismo, yung nagkasala, ang papatay sa hayop. Sobrang personal, sobrang madugo para maalala niya na kasalanan ko ang dahilan kung bakit namatay ang inosenteng ito. Okay, dito na papasok yung pinakamagandang bahagi. Dito ngayon natin makikita yung sentro ng buong plano. Kasi si Jesus, ginampanan niya ang parehong papel ng perpekto. Siya yung korderong handog na namatay sa krus
para bayaran ang lahat ng kasalanan natin, minsan lang at sapat na para sa lahat. At ngayon, siya rin yung ating punong pari doon sa langit na patuloy na namamagitan para sa atin. Grabe, di ba? Pero meron pang isang araw sa buong taon na nangingibabaw sa lahat. Ito yung tinatawag na Araw ng Pagtubos o Day of Atonement. Ito na yung pinaka-solemne, pinaka-intense at pinakamahalagang araw para sa buong Israel. Isa itong araw ng paghukom na sumisimbolo sa final na paglilinis at pag-aalis ng kasalanan. Sa araw na to, may isang kakaibang seremonya na ginagawa gamit ang 2 kambing. Yung isang kambing para sa Panginoon. Sinasakripisyo para yung dugo nito ang gagamitin na panlinis sa santuaryo. Pero yung pangalawang kambing, yung scapegoat, hindi pinapatay. Sa halip, simbolikong inililipat sa kanya ang lahat ng kasalanan ng mga tao, tapos palalayasin siya sa disyerto para hindi na kailanman bumalik. Isang napakalinaw na larawan ng tuluyang pag-alis ng kasalanan magpakailanman. At eto na, yung nagkokonekta sa lahat. Sabi mismo sa Ebreo, kung yung kopya dito sa lupa ay nilinis ng dugo ng hayop, yung orihinal sa langit ay kailangan ng mas mabuting handog. At yun ay walang iba kundi ang dugo mismo ni Kristo. So yung araw ng pagtubos, isa lang pala siyang anino, isang preview ng mangyayaring huling paghuhukom. Okay, so baka iniisip nyo, wow, ang lalim. Pero anong kinalaman yan sa akin ngayon? Luma na yan eh. Teka muna, bakit nga ba mahalaga itong blueprint na ito sa buhay natin ngayon, sa modernong panahon? Kasi dito natin matutuklasan ang pinakapuso ng buong ebanghelyo. Ang buong sistema ng santuaryo mula sa altar hanggang sa kaban ay nagtuturo ng isang napakahalagang konsepto, katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong ibig sabihin yan sa simpleng salita? Ito yung pag-amin na, Lord, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. At kasabay nito, yung buong pusong pagtitiwala na ginawa na ni Jesus ang lahat ng kailangan. Hindi ito sahod na pinagtrabahuan. Ito ay isang regalo na libreng tinatanggap sa pamamagitan lang ng pananampalataya. So ano ang resulta? Ano ang takeaway natin? Dahil sa ginawa ni Jesus na inilalarawan ng buong sanktuaryo, heto yung mga pangako na para sa'yo, para sa'kin, ngayon din. Hindi lang basta pinapatawad at binubura ang nakaraan mo, kundi nangangako siyang babaguhin ka niya para maging kawangis niya. Bibigyan ka pa niya ng kapangyarihan para mamuhay ng tama. Lahat yan dahil sa kanyang ginawa para sa atin. At dito tayo magtatapos. Malinaw na inilatag ng sinaunang blueprint na ito ang perpektong plano ng Diyos para iligtas tayo at ibalik tayo sa Kanya. Kompleto ang plano. Perpekto. At ang nag-iisang tanong na lang na natitira para sa bawat isa sa atin ay ito. Sa harap ng ganito kadakilang plano ng pag-ibig, ano ang magiging papel mo dito ngayon?